Hollywood TV. Namula si Irish at tumingin kay Alexander sa pamamagitan ng kanyang mga pilikmata. Lumapit ito sa kanya at hinila siya sa isang mainit na yakap, ninanamnam ang amoy ng shampoo ng kanyang buhok. "You're breathtaking, princess. I'm sorry kung hindi kita nasundo kanina. I had to come here and make sure everything is perfect for a perfect date with the perfect person." Tumingin si Irish sa kanyang mga mata at ngumiti. "It's fine. Being with you now is everything. By the way, white really suits you. Better than black, if I might add." Pang-aasar niya. Tumawa siya, hinila siya papunta sa table at hinila ang upuan niya. Umupo siya at pumunta siya sa sarili niyang upuan. Nagniningning ang mga bituin na parang binayaran para sumikat at hindi pa rin makapaniwala si Alexander na totoo ang lahat ng kagandahang nasa harapan niya. "She was surreal, you're so beautiful." Ngumiti ang kanyang napaka-gorgeous na kadate. "Thank you, handsome." Tumawa silang dalawa. "That's cheesy as fuck. By the way, I ordered food from the French cuisine." Sabi niya, saka bumukas ang pinto ng elevator, may lumabas na dalawang waitress na may dalang mga tray ng masasarap na pagkain at napaungol si Irish sa bango. "Huwag ka munang umungol, princess. Save it for later." Aniya at kumindat, dahilan para mas lalong namula ang dalaga. Dumating ang mga waitress at pinagsilbihan sila. Nagsalita pa ng French si Alexander sa isa sa kanila at naramdaman ni Irish na bahagyang basa ang kanyang lingerie dahil sa accent nito. Kinailangan niyang ipikit ang kanyang mga paa habang pinagmamasdan ang mga salitang gumulong sa mga labi nito. Ganun lang ka-hot ang boses niya. Napansin ni Alexander ang body language ni Irish at pinaalis ang mga servants. "Princess," tawag niya na nakataas ang kilay at naka-evil smirk. "Is everything alright?" Umayos si Irish at kinuha ang kanyang mga kubyertos. "Of course, Alex." Lalong nag-smirk si Alexander. "If you say so, honey. Let's eat." Ilang minuto sa pagkain, muling umungol si Irish. "This is really good." Pinilit ni Alexander na tumayo at halikan siya sa paraan ng pag-ungol niya. "If you find this so delicious, wait for your dessert then, you'll be speechless." Ngumiti si Irish. "Thank you, Alexander." Napangiti si Irish sa pag-iisip na napaka-sweet niya, ngunit unti-unting napawi ang ngiti niya nang may pumasok sa isip niya. "Hey, what's wrong? Did I say something offensive?" Tanong ni Alexander, baka sa boses niya ang pag-aalala. Umiwas ng tingin si Irish. "Do you really love me?" "Of course, baby. I do. You mean the world to me. I love every single thing about you. I love every inch of you, Irish. Why would you even ask that? Hindi mo ba nararamdaman na mahal kita?" Nalungkot si Alexander habang nagsasalita. Malapit na ba siyang putulin ni Irish? Lumingon si Irish at tumingin sa kanyang mga mata, saka tumingin sa kanyang mga palad. "Iniisip ko, paano kung ako lang ang replacement? Paano kung substitute lover lang ako sa'yo? Sumagi sa isip ko na malamang ginagamit mo lang ako para makamove on kay Katrina na mahal mo. I'm sorry pero yun ang nararamdaman ko," she said with a sad pout. Tumitig ng malalim si Alexander. Marahil ay labis niyang ikinumpara siya kay Katrina at ngayon, nakaramdam siya ng insecure. Oo, mahal niya si Katrina, gayunpaman, ngunit patay na siya at wala na. Sa kabila ng katotohanan na sila ni Irish ay may napakaraming pagkakatulad, magkaiba pa rin sila sa isa't isa, at ngayong mahal na niya si Irish, ito ay isang ganap na bagong pakiramdam. Isang buong bagong simula, isang bagong uri ng pag-ibig na hinding-hindi niya ipagpapalit sa kahit ano. Kaya nagkamali si Irish. Hindi niya ito ginagamit para mabawi si Katrina na matagal nang patay. "Please say something, Alex. Your silence and looks are killing me." Ngunit patuloy na tumingin si Alexander. Tapos bigla siyang ngumiti. Isang mainit at napakatamis na ngiti. "Burahin mo ang kaisipang iyon sa iyong magandang utak, princess. Hindi ka substitute lover o replacement lover. You're my lover at mahal kita sa ibang paraan. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa iyong napagtanto. Oo, marami kang pinaalala sa akin tungkol kay Katrina, ngunit hindi ikaw siya, at hindi siya ikaw, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa isang bagay ha." Malumanay na wika niya at natunaw ang puso ni Irish. Ngumiti siya sa kanya na may luha sa kanyang mga mata. "Thank you so much for the assurance. Mahal na mahal kita, Mr. Black." Ngumiti si Alexander. "How about we skip dessert, and let me show you how much I love you?"
Huwag mag-alala tungkol sa iyong cake bagaman, ito ay ihahatid sa bahay, dahil ako mismo ang nag-order para dito. Sabi niya sabay ngiti ng nakakaloko. It's about time I show you some good loving, princess. Sabi niya, tumayo siya at naglakad papunta sa kanya, hinawakan niya ang kamay niya at tinulungan siyang tumayo. Niyakap niya ito at hinalikan ng dahan-dahan, sarap sa simula, pagkatapos pagpapalalim ng halik. Naramdaman niyang tumigas ang kanyang pagkalalaki at dahan-dahang yumuko sa kanyang tainga. Let's get out of here, let me take you somewhere nicer. Ang kanyang mapanganib na mababang boses ay sapat na upang mapatango si Irish nang hindi nag-iisip. Inakay siya nito palabas ng restaurant na nakatingin sa kanila habang naglalakad sila patawid. Siyempre ginawa nila ang most adorable couple. Nakatayo na si Cheng sa tabi ng kotse na nakabukas ang pinto. Lumingon si Irish at humagikik kay Alexander. Plano mo talaga ang lahat ng ito, tama? Tumango siya at hinalikan siya sa labi. The perfect date for the perfect girl. Perfect girls are not real and real girls are not perfect. Pang-aasar ni Irish na ikinakunot ang noo niya nang makapasok sila sa magarang sasakyan. Nice car by the way. Pinindot ni Alexander ang divider saka tumalikod at tumingin habang ang itim na divider ay humiwalay sa kanila ni Cheng, pagkatapos ay lumingon ito at humarap sa kanya. Well, you're a real girl and you're perfect. 2 in 1, so deal with it, ma'am. Napahagikik siya sa kaswitan nito, and this time, siya naman ang nag-initiate ng kiss. Dahan-dahang naglakad ang mga kamay nito patungo sa hiwa ng gown niya. Napaganda mo ang dress na ito ng 10 beses na mas maganda kaysa dati. Ikaw ang aking modelo. Aniya sabay lipat ng labi sa leeg niya at sensual na sinisipsip. Your taste so fucking good. Lalo siyang sumipsip, naglalayong mag-iwan ng hiki. All this while, ang kanyang mga daliri ay patungo sa bewang ng kanyang sexy tongue. Oh, ang kawawang Irish ay natutunaw sa ilalim ng kanyang haplos at halik. Gumalaw ang mga labi nito mula sa leeg papunta sa tenga niya habang sinisipsip iyon, at syempre, napunta ang mga daliri nito sa private part niya. Medyo diniin niya habang dahan-dahan niyang hinihimas ang lacy fabric ng thong. Napaungol ng malakas si Irish. You do not want Cheng having wet dreams tonight. Tumango si Irish, hindi man lang narinig ang sinasabi niya. Sa paraan ng pagsipsip niya sa kanyang tainga at paghaplos sa kanya doon, hindi niya kayang intindihin ang kanyang mga salita. Dahan-dahan niyang inilipat ang thumb niya sa isang gilid at pinunasan ang basang part nito, ipinasok ang isang daliri sa kanya. Muli ay napaungol ng malakas si Irish. Ang kasiyahan na nagsisimula pa lang ay nagiging sobra na para sa kanya. Inilipat niya ang labi niya mula sa tenga papunta sa bibig niya para mapigilan niya ang pag-ungol ng sobrang lakas. Habang hinahalikan niya ang labi niya, dinagdagan pa niya ng isa pang daliri. Oh, sobrang horny na si Alexander sa lambot at sikip ng private part ni Irish. Nilabanan niya ang pagnanasang I finger fuck siya dahil bago pa lang siya sa laro. Kinuha niya ang kanyang oras, pumping in and out slowly, enjoying how Irish moaned into his mouth. Oh, nasa cloud 9 na si Irish. Nang malapit na siyang mag-cam, naramdaman ni Alexander na huminto ang sasakyan, kaya hinila niya kay Irish ang mga daliri. Nanlaki ang mga mata ni Irish sa pagkawala ng kaaya-ayang pakikipag-ugnay. Ungol niya, bakit ka huminto? Napangiti si Alexander sa kanyang baby face. If I didn't know you'll be turning 22 in 2 weeks, then I'll say I'm a pedophile. Anyways, we're here, let's go in. Sabi niya habang sinisipsip ang mga daliri niya, so good. Way better than the dessert I planned. Namula si Irish at umiwas ng tingin. Binuksan ni Alexander ang pinto at inilabas sila. Walang salita si Irish sa magandang bahay na nasa harapan niya. Wow, ang ganda ng lugar na ito. Pagmamay-ari mo ba ito? Tumango si Alexander. Yup, one of my property. Wait hanggang makapasok ka, sabi niya habang nakalagay ang mga kamay sa bewang niya at inakay siya papasok. I bet narinig ka ni Cheng na umuungol. Pang-aasar niya sabay taas ng kilay. Nanlaki ang mga mata ni Irish at napabuntong hininga. Humalakhak si Alexander at nang makapasok sila at isinara niya ang pinto sa likod nila, binuhat siya nito at hinalikan. Ipinulupot niya ang mga binti sa baywang nito habang patuloy ito sa paghalik sa kanya habang naglalakad papuntang kwarto. Oh, both were so horny. Patuloy na pinasadahan ng mga daliri ni Irish ang kanyang buhok hanggang sa makarating sila sa silid. Tiningnan ito ni Irish at ngumiti. Ang romantikong dimmed na mga ilaw at magandang silid ay nagpabasa sa kanyang G-string. May pool pa sa kwarto. Marahang inihiga siya ni Alexander sa kama. Kukuha ako ng wine.
Anya, hinalikan siya sa labi at naglakad papunta sa minibar sa kwarto. Music, tanong niya. Tumango siya, yup, and you, mapang-akit niyang dagdag. Tumingin sa kanya si Alexander na nakataas ang kilay. Of course, you can have me all night long. I'm just shocked at how bold you are now. I like this side of you. Sinabi niya sa kanya ng totoo at binuksan ang privacy ni Chris Brown. Alam kong luma na ito, ngunit maganda ito sa mod. Napapikit si Irish na may nahihiyang ngiti. Humalakhak si Alexander at lumapit sa kanya na may dalang dalawang baso. Binigyan siya nito ng isa at humigop siya. I just can't fathom all the beauty you have. God, I should thank Grace when I meet her. Sabi nito sa kanya at ibinaba ang kanyang baso, hinubad ang kanyang suit jacket at Seiko watch. Inilapag din ni Irish ang kanyang inumin at lumuhod sa kama, hinila si Alexander sa kanyang level at pinulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Hinalikan siya nito ng malalim, gamit ang isang kamay para i-unzip ang gown niya at ang isa pa para hawakan ang mukha niya. Napaatras siya at pinagmasdan ang pagkalaglag ng damit sa kanyang mga balikat at napunta sa kanyang mga tuhod. She shifted and Alexander pulled the dress, throw it in the couch nearly. Naiwan lang si Irish sa kanyang thong at garter dahil wala siyang suot na bra. Napaungol si Alexander sa nakitang nasa harapan niya. Sa instinct, tinakpan niya ang kanyang boobs ngunit hinila ni Alexander ang kanyang mga kamay at hinangaan ang lahat ng kagandahan. Soft bulbous boobs na hindi niya sinayang ng oras sa paghalik. Sa isang boob sa kanyang bibig at ang isa sa kanyang mga palad. Nakalimutan ni Irish ang tungkol sa kamalayan sa sarili at umungol, dahan-dahang humiga sa kama. Hindi tumigil si Alexander, patuloy ang ginagawa sa kanyang boob at si Irish naman ay napaungol sa matamis na contact. Humiwalay siya at napaungol si Irish. Bakit hindi ko ginawa ito kanina? Your body is damn succulent. Just perfect. Sabi niya and this time, kissed her lips. Ang mga kamay nito ay gumagala at minamasahe ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang hinalikan pababa sa leeg niya, saka sa dibdib niya, sinipsip niya ito saglit, pagkatapos ay hinalikan pababa sa pusod niya, hinalikan niya ito ng dahan-dahan, gusto niyang sabihin sa kanya na gawin ito ng mas mabilis. Pagkatapos ay dahan-dahan, inabot niya ang kanyang bewang at tumingin siya sa kanyang mga mata para sa pagsang-ayon, dali-dali siyang tumango, na inaasahan na ang kasiyahan. Basang-basa ang panty niya, hinalikan niya ito sa pamamagitan nito, pagkatapos gamit ang kanyang mga ngipin, marahan niya itong hinugot, binuhat si Irish habang nasa proseso ang mga kamay. Halos dumating si Irish sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga daliri upang ganap na hubarin ang sinturon pagkatapos ay tumingin sa kapistahan sa harap ng kanyang mga mata. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagdugtong ng kanyang mga labi sa kanyang katawan. You're so fucking sweet and tight. The best combination, sabi niya at nagpatuloy. Si Irish ay isang umuungol na gulo. Hinawakan ng mga kamay nito ang ulo ni Alexander para pigilan ito sa pag-alis. Oh, the pleasure was too much. Oh Alexander, yeah, don't stop Alexander. It feels so good. Siyempre, walang balak tumigil si Alexander. Patuloy niyang sinipsip at tinanggal ang kanyang mga daliri, pinalitan ito ng kanyang dila. Pinaligaya niya ito ng kanyang dila hanggang sa hindi siya makapagsalita at hindi makapag-isip ng maayos. Alam niyang malapit na siya, ngunit hindi siya tumigil. Siya ay patuloy na pumunta sa lahat ng paraan at sa lalong madaling panahon, siya ay nakontento. Napaatras siya at pinagmamasdan ang body language nito. Sinong mag-aakala na ang tanawin ay magpapaligaya din sa kanya? At dito na po, nagtatapos ang part 37 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.